ano bang ginawa kasi nila roon? Namasyal lang. Nag-junket lang. April 16, sinita lang, uy, kulang ang papeles mo. And then later on, release. April 16 pa. Doon siguro, 17, 18, 19, ba't pumunta ka? Hindi mo man lang tiniyak na nandoon. O, di ba katawa-tawa tong gobyerno talagang to eh. O, di ba? Sabi nila, lousy daw, lousy. Lousy talaga. Lousy, sobrang lousy. O, di ba, sayang ang pera. Yun ang sinasabi eh. Kung monitoring lang naman, pwede naman yung embassy. Di ba, nag-press briefing siya sa embassy. Kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na wala na si saldi ko. So, sayang ang pamasahin namin. Makuha kaming engot lahat dito. Hindi naman yung sinabi yun, pero mukhang ganun na nangyari. O, sinabi na kasi sa kanila. Ano ba naman yan? Ay, naku. Masisira ang ulo ko rito sa gobyerno nito eh. Komento yan ng mga taga-ibang bansa. Okay. Anyway, eto. Eto na naman, naging katawa-tawa na naman ang ating Pangulo. Di ba? Dumat na sinabi ni Pangulong Marcos, arestado! Arestado! Si Saldico. Pagkatapos sinatanggi. Hindi daw ginamit. Hindi naman sinabi daw arestado. Ano daw yun? Ewan ko. Baka talentadong Pinoy. Oo nga, ba't iba meaning nila sa Tagalog? Oo, baka hindi daw sinabing arestado. Ang sabi daw naman ng Pangulo, kumakain ng asado. Ay? Iba naman yun daw. Oo, pero ano nangyari? Arestado daw! Sa Czech Republic. Oo, di ba? Opo. Nag-assemble ng isang grupo. Ang dami! Puntahan sila doon, di ba? Puntahan yung ating secretary ng GOJ. Di ba? Kahapon lang, dinidiscuss natin. Hindi naman kailangan yan eh. Opo. May embassy nga tayo. Anong nadatnan nila roon? Alam mo kung anong nadatnan nila roon? Ano po? Wala. Kasi nakalaya na pala, pinaalis na pala from custody si Saldico. Wala na sa Prague. Hindi na siya detained ng mga autoridad sa Czech Republic. Tinignan lang yata yung passport. Yun nga, diba sabi ko sa iyo, wala kasi passport. All you have to do is padala mo yung passport mo. Yun. May passport ka pala. Portuguese citizen ka pala. Okay, may permanent resident ka pala ng Portugal. Hindi ko alam kung anong status ni Saldico. Okay, you are free to go. Ganun lang yun eh. Kasi open border yan. Yung Europe, yung European Union. Halimbawa, galing ka sa Spain, pupunta ka sa kami noon Spain ang landing sa Barajas, Antonio Barajas International Airport. Okay. By land, pwede ka nang pumunta ng Paris. Tren lang. Walang kailangan passport kahit ikaw ay mag-eroplano papuntang Paris sa Charles de Gaulle. Di ba yung iba sabi, Charles de Gaulle. Hindi Charles de Gaulle French. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Yan. Parang Saldico. Hirap naman Charles de yan. Gaulle. Yan. CDG. Okay. Pag pupunta ka roon, kahit mag-aeroplano ka, yung passport mo gagamitin lang parang ID. Hindi kailangan yung passport para ikaw makapasok. Opo. Yung iba syempre sa yung mga Europeans, may mga ID silang taga roon sila, di ba? Iba-ibang ID. Tayo naman, anong kikilalanin sa ating government ID, di ba? Yeah. So, passport. Pakikita mo lang yung passport mo. Hindi tinatatakan kung tatawid ka ng bansa. Then, from Paris, pupunta kaming Germany sa Munich for Oktoberfest. Wala rin kailangan passport. From Munich, pupunta kaming Austria. Magkatabi lang ang Germany at Austria. Opo. Ano lang, magre-renta lang kami ng van. Mura lang doon Kesa mag-aeroplano ka, magrenta ka ng van, mas mura. Sama-sama pa kayo, kahit ano pang gawin nyo, naghihili kayo roon, manggulo kayo, kumanta kayo. Wala. Ang galing. Oo. Pagdating sa border ng Vienna, kasi Austria na yon. Salzburg muna actually. From Munich, ang unang-unang town na matatamaan mo sa Austria is Salzburg. Yan. Birthplace ni Mozart. At saka doon, sinut yung Sound of Music sa Salzburg. Then, Austria, yung Vienna. Wala ring passport doon. Ganda. Oo. Parang sa Japan, alien card lang. Pagtatawid ka sa ibang lugar. Yun kasi isang bansa lang yun. Ito, multiple na bansa multiple. Minsan pupunta pa kami sa Portugal, sa Lisbon, sandali lang. Okay. Oo. Kahit day trip lang. Alis ka ng umaga, balik ka ng gabi.
Hindi rin kailangan ng passport. Yun, ganun lang yun. Galing. Ngayon, wala na. Pagdating nila roon, wala silang dinatnan. O, di ba, sayang ang pera. Yun ang sinasabi eh. Kung monitoring lang naman, pwede naman yung embassy. Pero ano bang ginawa kasi nila roon? Namasyal lang. Namasyal. Nag-junket lang. Makakala nila, nandoon pa siguro si Andrea Brillantes. Kasi yung show, di ba? Yung Secrets in Prague. Eh gusto nila makitang naka-blonde si Andrea Brillantes. Oo, cute na cute. Oo, yun. Siyempre. Eh wala na. Oh, sinabi niya, 'di ba? Nag-press briefing siya sa embassy. Kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na wala na si saldi ko. So sayang ang pamasahe namin. Makuha kaming engot lahat dito. Hindi naman yung sinabi yun, pero mukhang gano'n na nangyari. Oh, sinabi na kasi sa kanila. April 16, sinita lang, uy, kulang ang papeles mo. And then later on, release. April 16 pa. Doon siguro, 17, 18, 19, ba't pumunta ka? Hindi mo man lang tiniyak na nandoon. O, di ba katawa-tawa tong gobyerno talagang to eh. O, di ba? Sabi nila, lousy daw, lousy. Lousy talaga. Lousy, sobrang lousy. Ito pa ha, Kengkoy. Sa kabila ng iskandalo sa trilyon-trilyon, maleta, daan-daang bilyon, ito ang ginawa ng ating gobyerno, ha? Sinuspinde ang dalawang SK chairman dahil nagpalsipika daw ng dokumento. Ang layo naman. Wow! Galing ng achievement nyo! Oo, SK! Hindi ko sinasabing dapat pinalampas ito. At congratulations din sa DILG secretary natin. Pero parang nakakatawa when viewed in the context of the male-maleta at saka yung ghost projects na trillion-trillion insertions, nakakatawa kung ito lang ang achievement mo, sangguniang kabataan. Ano ba naman yan? Ay, naku, masisira ang ulo ko rito sa gobyerno nito eh. Komento yan ng mga taga-ibang bansa. Ano pa? Binida pa! O, ayan o. Two sangguniang kabataan chairpersons in Makati City have been suspended after having been found guilty of misconduct. Ala? Galing nyo! Talagang yung mga malalaking isda na huli. Oo, di ba? SK chairman. Oo, di ba? Delicious naman daw. Oo. Delicious naman. Meron pang sinabi, si Secretary Remulla, nawalaan na ang hiya. Mahiya naman kayo. Oo. Paano yun? Ayaw pa si Pangulong Marcos. Mahiya naman kayo. Oo, dapat mahiya sila kung totoong ginawa nila to. Pero mas mahiya naman at mas pagtuunan ng pansin yung mali-maleta. Anong ginagawa ng gobyerno? Yung mga nagtuturo sa mali-maleta, yun ang kinakasuhan, yung 18 Marines. Yan ang mga tirada ng gobyerno. Nakakatawa na, ginigipit pa ngayon si Mike Defensor. Yung mga kritiko ng gobyerno na nagbibigay pansin doon sa corruption, yun ang tinitira, yun ang hinaharaso. Si Jess Poc, si General Pocky, si Romeo Pocky, so siya yung nagdidinaw sa corruption, siya ang inaresto at pinusasaan. Yan ang gobyerno natin ngayon, napakagaling. Anong gusto nila? Country of corruptions? Wala eh. Puro AIDS. As if doing something. Yan ang nangyayari. Band-aid solution. Oo nga, kamoting